Magandang umaga sa inyong lahat at sa ating guro. Ako si Kaliso Rhea mula sa Group 7 at aking ipapakilala ang aking mga kagrupo na si Espadilla Jade at Balasoto Francis. Ngayong araw, ang paksang aming tatalakayin ay patungkol sa realismong pananalig. At ngayong araw, titingnan natin kung papaano nagtatagpo ang katotohanan ng buhay at ng ating pananampalataya. Upang simulan ang aming ulat, alamin muna natin ang kahulugan ng dalawang mahalagang salita sa ating paksa. Ano nga ba ang realismo? Ang realismo ay isang teoryang pampanitikan na naglalarawan ng tunay na kalagayan ng lipunan. Pinapakita nito ang mga karanasan, suliranin at pamumuhay ng mga tao ng makatotohanan ng walang labis na pag-aidealisa. Pinapakita nito ang buhay na kung ano talaga ito. May sakit, may suliranin, at may pagsubok. Pangalawa, ang pananalig. Ito naman ang matibay na pananampalataya, pagtitiwala o paniniwala ng isang tao sa Diyos, sa sarili o sa kapwa. Ito ang nagbibigay ng pag-asa at lakas upang harapin ang mga pagsubok sa buhay. Ngayon, ano naman kapag pinagsama natin ang dalawang ito? Ano ang realismong pananalig? Sa ilalim ng realismong pananalig, ang pananampalataya ay hindi nakalutang sa ulap o hiwalay na realidad. Ito ay isang uri ng paniniwala na nakatuon sa tunay na karanasan ng tao. Sa madaling salita, ang tunay na pananalig sa pananaw ng realismo ay hindi lamang ang pinapakita ang salita o pananalig, kundi sa mismong aksyon at kilos ng tao. Para naman sa pagpapatuloy ng aming ulat, narito ang halimbawa na tatalakay naman ni Espadilla Jade. Pananalig sa pananaw ng realismo. Sa realismo, ang pananalig daw po ay hindi lamang ipinapakita sa pamagitan ng panalangin, kundi sa tunay na kilos ng tao. Ipinapakita kung paano nanatiling matatag ang isang tao sa kabila ng kahirapan, kabiguan at mga hamon sa buhay. Pananalig sa pananaw ng realismo. Ang pananalig daw po ay hindi lamang tungkol sa pagdarasal or pagsasabi na naniniwala tayo, kundi mas mahalaga kung paano natin ipinapakita ang ating pananalig sa pamamagitan ng ating mga kilos at desisyon. Example po, kapag ang isang tao ay dumaranas ng kahirapan, kabiguan, or malaking problema, hindi siya agad susuko. Sa halip, patuloy siyang magsisikap at naniniwala na kaya niyang malagpasan ang kanyang problema. Ibig sabihin, ang tunay na pananalig ay nakikita sa katatagan, pagtitiyaga at paggawa ng paraan kahit mahirap ang sitwasyon. Sa madaling salita, sa realismo, ang pananalig ay hindi lamang sa sinasabi or ipinapanalangin. Ito ay isinasabuhay at sa pamamagitan ng tunay ng pagkilos, ang pananalig ay hindi lamang sinasabi, kundi isinasabuhay. And sa halimbawa, isang mahirap na mag-aaral ang patuloy na nagsisikap sa pag-aaral kahit kulang ang kanyang kabuhayan dahil sa kanyang pananalig sa Diyos, sa kanyang pamilya at sa kanyang sarili. Hindi siya sumusuko hanggang makamit ang kanyang pangarap. Dito po, ipinapakita ng halimbawa na kahit mahirap nga po ang kalagayan ng estudyante, hindi siya susuko dahil sa kanyang pananalig kay God, sa pamilya, at meron din siyang sa pamilya at sa kanyang sarili, nagkakaroon siya ng lakas para magpatuloy. Kaya dito, ipinapakita ang realismo. Dahil, ang kanyang pananalig ay ipinapakita hindi lang sa salita, kundi sa kanyang pagsikap at sa mga ginagawa. Kahalagahan ng pananalig. Nagbibigay ng pag-asa sa panahon ng pagsubok, nagpapalakas ng loob upang magpatuloy, nagiging gabay sa paggawa ng mabuting desisyon, at nagtuturo sa pagtitiis, sipag at katatagan. Dito po, ang pananalig ay nagtuturo ng tagumpay
ay nangangailangan ng tiyaga at dahil upang magpatuloy tayong mangarap. Maaring hindi natin alam kung anong pwede mangyari bukas, mamaya, or sa susunod pa. Ngunit, sa pananalig, nagkakaroon tayo ng lakas upang harapin ito. Manalig, magpatuloy, at huwag sumuko. And next reporter po is Francis Balasoto. Ang R. Ipinapaalala ng realismo ng buhay ay puno ng hamon. Ngunit ang pananalig ay nagbibigay sa atin ng lakas upang harapin ang katotohanan at magpatuloy sa buhay. Ang realismo kasi, binibigay ito ng katotohanan. Binibigay ito ng history na wala sa libro. Dapat natin ipag-aral nito dahil importante, binibigay ito ng impormasyon at iibahin natin sa susunod ng henerasyon. Sunod ay conclusion. Ang realismo ay nagpapakita ng tunay na buhay at ang pananalig ay nagsisilbing ilaw na nagbibigay ng pag-asa at direksyon sa tao. Sa pamamagitan ng matatag at pananalig, nagiging posible ang pagharap sa anumang pagsubok. So, ayun. Ang realismo ay nagpapakita ang tunay na buhay. Dito peke at nagsisilbi ito ng ilaw o inspiration at pag-asa sa buhay natin. That is all. Thank you.